John chapter 10. John chapter 10. Babasahin ko po at inyong sundan sa inyong mga paningin. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ulitin ko po. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Tayo po ay pwede nang makaupo. Ngayon po ay October. Supposed to be October ay wala po kami. But I decided not to take a leave sapagkat maraming Sunday na po akong nawala sa church. Kaya sabi ko, babawi ako nitong October. Ang team po natin is Caring Shepherds. But I will not be tackling that theme. I would like to discuss with you a timely message. Sapagkat as I observe sa buhay ng marami po sa atin, ay marami po tayong mga pinagdadaanan and we tend to question why. Marami tayong tanong sa mga sarili natin. Bakit? At sa mga tanong na yan ay madalas wala tayong nakukuhang sagot. Hanggang sa makakalimutan na lamang natin, lumilipas ang panahon, we still ask questions. Dito sa chapter 10, verse number 10, there are two subject tayong makikita. If your Bible is a red letter edition, you will notice that chapter 10, verse 10, was written in red, meaning it is the Lord Jesus Christ speaking. Siya pong nagsasalita dito. And He spoke about a thief coming to steal, to kill, and to destroy. Literally speaking, ang magnanakaw, ang intention niya talaga ay magnakaw. Wala pong magnanakaw na dadagdagan pa niya yung pera mo. Hindi po magnanakaw ang tawag doon. Ang magnanakaw, kumukuha ng mga bagay na hindi kanya. Kaya siya tinawag na magnanakaw, to steal. Then may dalawa pang description na binigay ang Bible, to kill and to destroy. Apparently, ang magnanakaw once na nakapasok na sa bahay ng nanakawan niya, nagpo-progress yung kanyang intention. Initially, ang intention niya is only to steal. That's it. Papasok sa bahay, magnanakaw, aalis na. Nang hindi malalaman ng may bahay. Pero kapag pumasok ito sa bahay at wala siyang makita na pwede niyang nakawin, ang gagawin niya ngayon, hahalughugin niya ang buong bahay. Cabinet, drawer, tukador, aparador, lahat ng pwede niyang buksan. Iraransak niya yung bahay hanggang may makita siya na pwede niyang nakawin. Pera, alahas, mamahaling bagay na pwede niyang ibenta, cellphone, laptop, kung ano man. So, the thief came to steal, then he destroyed. Magnanakaw siya at mangwawasak siya. Kapag nahuli siya sa akto ng may bahay, para maitago yung kanyang pagkakakilanlan, in most cases, pumapatay sila. So yan ang nangyayari, literally speaking, sa magnanakaw. The thief cometh to steal, to kill, and to destroy. That's the literal meaning. But the verse was written to the disciples. At hindi yung literal na magnanakaw ang tinutukoy ng ating Panginoon, but the devil himself. Inihalin tulad ng Panginoon ang Diablo, si Satan, sa isang magnanakaw, na kapag dumating siya sa buhay ng isang tao, the devil comes to steal, to kill, and to destroy. Kapag dumating po ang Diablo sa buhay ng isang tao, wala siyang ibang magandang gagawin sa buhay mo.
But number one, to steal. Magnakaw. Ano yung nanakawin niya? Hindi po siya magnanakaw ng pera mo, ng alaas mo, ng kayamanan mo. But he will steal something that is far more important than material wealth. Masigit doon ang nanakawin ng dyablo sa atin. Ang bata na ibinibigay mo lahat ng gusto niya, pagsilang hanggang paglaki niya, ang tawag po natin sa kanya ay spoiled. Tama? Spoiled brat ka natin. Bakit siya tinawag na spoiled? At marami sa atin, hindi natin alam kung bakit siya tinawag na spoiled. Let me give you an illustration para maintindihan po natin yon. Ang ulam sa mesa na hindi ginagalaw ng ilang araw, ano pong mangyayari doon? Mapapanis. Sa Ingles, spoil. Dama? Bakit siya tinawag na spoil? Sapagkat nawala na yung mga nutrients. The value of the food was taken out, was taken away. Kaya na-spoil siya. Ang isang bata, kapag in-spoil mo, ibig sabihin, hindi siya natuto ng magandang asal. Hindi siya nag-mature bilang bata. The valuables, the good manners was taken away from the child. Kaya siya tinawag na spoiled. When the devil comes in the life of a person, he will come to steal what is valuable from you. Kaya nawawala yung good manners. Nawawala yung mga magagandang katangian kapag ang isang tao ay na-influensyan siya ni Satan. Because Satan comes to steal. And eventually, he will destroy your life. Wawasakin niya ang buhay mo. To the point that he will kill you. That is the intention of the devil. Now, hindi po doon natatapos yung verse. It is the Lord Jesus Christ speaking. Ang sabi niya, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. I am come that they might have life. Kung ang dyablo dumarating para magnakaw, pumatay at mangwasak, ako dumating to give life. Para magbigay ng buhay. Anong klaseng buhay? Abundant life. That they might have it more abundantly. Ito yung gusto ng Diyos na ibigay sa atin. To have life, and not just life, abundant life. Masaganang buhay, konbinyente at komportableng buhay. The only people in the world who experience the original design of God to the kind of life that man should have was Eve and Adam. For a season, they were able to experience that kind of life, abundant life. Nung nilikha ng Panginoon si Adan at si Eva, nilagay sila sa Garden of Eden wherein everything was perfect. Perfect po yung temperature, hindi sobrang lamig, hindi sobrang init. Hindi ko alam kung ano yung temperature that time. Wala pang aircon nun eh. Ngayon may aircon na. Pag nakasindi yung aircon nyo sa bahay, ano yung temperature sineset nyo? Hindi nyo alam? Basta sisindi nyo lang. Ngayon dito nakikita ko 17. Tama ba? 17 ba yan? 17. Perfect ba yan sa atin? Or parang naalinsanganan pa tayo. Wala naman ako nakikita nagpapaypay, ano? Wala naman ako nakikita naka-jacket. Ibig sabihin, okay lang, tama lang. Pero pag sobrang dami natin, minsan, kulang pa yung aircon. Magdagdag kaya tayo ng 2 pang aircon. Sa tingin nyo? Lagay natin dyan, no? Para lamigin naman tayo. The temperature was perfect. The climate was perfect. Walang report ng typhoon, ng hurricane, ng earthquake, ng baha. Wala pang flood control nun. Complete. Perfecto lahat. And the environment was also perfect. Naglalakad lang yung mga mabangis na hayop kasama nila. At hindi sila sinasaktan.
And the best of all, kasama nilang Panginoon. Day in, day out, kasama nilang naglalakad ang Panginoon in the cool of the day. Kasama nilang Panginoon. Everything was perfect until sin entered into the heart of man. Nagkasala si Adan at si Eva. And life was never the same. Nagbago na ang buhay ng tao. I would like to bring a message to you this morning entitled Reset. Reset. Last year or the year before, I have delivered a message entitled Reboot. Naalala niyo yun? Reboot. Ang ibig sabihin ng reboot ay restart. Di ba ang computer kapag may ginagawa ka and something happened, nag-freeze ang computer mo, ano ginagawa mo? Nire-restart natin. Ang cellphone natin, kapag may signal ka naman, pero parang hindi gumagana yung data mo, anong gagawin mo? I-restart mo siya. When something happened that should not happen, nire-restart natin. Diba? Pero yung reset, iba siya sa restart. Mas malalim ang ginagawa niya. Pag nirestart mo ang isang cellphone, ang laptop or computer, it goes back kung ano yung adjustment at configuration na ginawa mo. Nandun pa rin lahat ng files mo, lahat ng adjustment na ginawa, nandun pa rin. Pero kapag ni-reset mo ang isang device, it goes back to its factory default. Anong ibig sabihin nun? Lahat ng ginawa mo doon, lahat ng nilagay mo, mai-erase lahat. Babalik siya sa kanyang factory default. Ito yung general likelihood na usable siya sa general consumers. Nandun lahat. Pero yung mga configuration mo, mawawala lahat. Yung lahat ng files mo, lahat ng videos mo, lahat ng pictures mo, lahat ng ginawa mo doon, mawawala lahat, mai-erase lahat. Babalik siya sa original factory default niya. Back to zero. Na parang bago siya pag ni-reset mo. How would you like to live a life na i-reset natin yung buhay natin? Magiging seryoso na yung pag-uusap natin. Di ba sabi ng Panginoon, I have come to give you life and that you might have it more abundantly. Buhay. Di ba napapanood natin ng maraming mga vloggers, nagtatravel sa magagandang mga lugar, kumakain sa mga magagandang restaurant, binablog nila lahat yan eh. Tapos maririnig natin, at the end of their video, sabihin nila, this is life. Ito yung buhay. Na-enjoy nila. Tayo kaya, masasabi kaya natin, yung buhay natin ngayon, this is life. Siguro yung iba sa atin, masasabi nila na this is life. Pero yung marami sa atin, hindi natin masabing this is life. Bakit? Hindi natin na-enjoy eh. Instead na na-enjoy mo yung buhay mo, tinitiis mo na lang yung buhay mo. Kasi wala kang choice eh. Kung makakapamili lang sana ako ng pamilya kung saan ako ipapanganak, sana sa ganitong pamilya ko pinanganak. Kung makakapamili sana ako ng magulang, sina ganito sana ang gusto kong maging magulang. Kung makakapamili sana ako ng kapatid, sino ang ganito gusto kong maging kapatid. Kaso hindi eh. We were born to the family where we are right now. And in most cases, we don't seem to enjoy the kind of life that we have. At tinitiis na lamang natin. Pero ang gusto ng Diyos sa atin is for us to have an abundant life. Masaganang buhay. Pero bakit maraming tao, hindi nila nararanasan yung ganong klase ng buhay? Why? You know why? Balikan natin si Adan at si Eva. Everything was perfect. God designed a perfect life for man. Day 1, day 2, day 3, everything was perfect until sin came. May ginawa sila na hindi nila dapat gawin.
and it messes their life. Ginulo na. Ginulo nila yung buhay nila. Nag-malfunction yung buhay nila. Nasira yung buhay nila because they did something that they should not have done. Di ba ganyan na minsan nangyayari sa mga computer natin? Biglang magka-crash. Tatawagan mo yung kaibigan mo na computer nerd. Ang una yung tatanong sa'yo, bakit? Ano bang ginawa mo? Pinindot ko lang yung ganito eh. May ginawa ka na hindi mo dapat gawin. Kaya nasira. Yung normal operation niya. So yung normal operation natin sa buhay natin, yung design ng Diyos sa buhay natin, yung intended design ng Diyos sa buhay natin, nasisira sapagkat may ginawa tayong hindi dapat. Ano yun? Sin. When sin entered into the heart of man, everything was compromised. Everything was compromised. But God wants to reset our life. So He sent Jesus Christ. Jesus Christ now is our reset. The devil is the thief who comes to steal, to kill, and to destroy. But Christ came to reset our life. Alam niyo ba na sa Japan, 80,000 people every year are missing. Nawawala. 80,000 people are reported missing. 80,000. Ang dami nun. Ang liit lang ng bansang Japan. 80,000. Ang tawag po sa kanila ay Johatsu. Sa English, sa salita po natin ay evaporated. Let me tell you something about Johatsu in Japan. May mga tao who wishes to disappear in the society. Kapag nabaon na sila sa utang, may problema sila sa marriage nila na hindi nila kayang i-endure, o di kaya toxic yung sa trabaho nila, o di kaya nakuhanan sila ng video scandal, hindi nila kayang harapin yung kahihiyan. They wanted to disappear in the society. I-avail nila ngayon ang services ng isang company na kung tawagin ay Kamagasaki. Sa salita po natin ay night movers. Ano ang ginagawa ng mga night movers? Babayaran mo sila, average around 20 to 30,000 pesos yung servisyo nila. Wala silang ibang gagawin. In the camouflage of the night, habang tulog ang lahat ng tao, tahimik nilang dadalhin lahat ng mga gamit na gusto mong dalhin. At dadalhin ka nila sa isang lugar na walang nakakakilala sa iyo. In order for you to start afresh, to start a new life. Iiwan mo yung trabaho mo, iiwan mo yung pag-aaral mo kung nag-aaral ka, iiwan mo yung pamilya mo, iiwan mo lahat. I-disconnect mo ang sarili mo sa society as in para kang naglahong parang bula. Bigla ka na lang hindi papasok sa trabaho, katrabaho mo, di nila alam kung ano nangyayari sa'yo. Bigla ka na lang hindi papasok sa school, mga kaklase mo, di nila alam kung ano nangyayari sa'yo. Bigla ka na lang hindi uuwi sa bahay mo. Yung pamilya mo, di nila alam kung ano nangyari sa'yo. The only people that knows what happened to you are the Kamagasaki, yung mga night movers. At ang tawag natin sa mga taong ito ay Johatsu. When they decided to be a Johatsu, they wanted to disappear in the society, go somewhere else na walang nakakakilala sa iyo in order for you to start a new life all over again. Para kang nag-open ng bagong account sa Facebook. Di ba? Kapag new account yan, wala kang friends. New account eh. Parang ganun. You are a new person in that society. And in most cases, doon sa mga lugar na pinupuntan po nila,
hindi nire-require yung identification kapag nag-apply ka ng trabaho. Yung nakaraan mo is not being questioned because of your status as Juhatsu. As if you are pushing the reset button of your life. How would you like to be a Juhatsu? Gusto niyo bang mag-Juhatsu? Na iwan lahat ng problema, iwan lahat ng utang, iwan lahat ng kagalit mo, naiinis sa'yo, kaaway mo, lahat, iwan mo. Go to a place na wala nakakilala sa'yo and start afresh. Yung past mo, hindi nila ka-question, hindi ka hanapan ng identification card, you will start afresh. Bagong buhay. Kung nagtitiis ka ngayon sa buhay mo, that's a perfect escape. Be a Juhatsu. Kung hindi ka nag-enjoy, start somewhere else as a new person. Pwede kang gumamit ng bagong pangalan, pwede kang gumamit ng bagong apelido, hindi mo nga lang pwede baguhin ang mukha mo. It costs so much. And 80,000 people in China, in Japan, every year, are Juhatsu. Because they want a reset of their life. Now, Christ says, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. But I am come that they might have life. Para magbigay ng buhay. And what kind of life? Abundant life. Now, how can we have that kind of life? Papaanong nating mararanasan yung klase ng buhay na yon na ipinapangako ng Diyos? Mind you, that is the kind of life that God wants you to have. At yun din ang klase ng buhay na gusto natin. Buhay na masasabi nating, this is life. Diba? Yung nasa balkonahe ka ng bahay mo, maganda yung tanawin, tapos pakapi-kapi ka, sabihin mo, this is life. Nagagawa ba natin yon? Pero minsan kahit ganun ang ginagawa mo, pero naglilinger pa rin sa isip mo yung mga stresses ng buhay, hindi mo masambit-sambit na this is life. Bakit? Kasi nandun pa rin ang dami ng bigatin na dinadala mo eh. Well, I have good news for you. There is Juhatsu. Tutulungan ko kayo kung gusto nyo maging Juhatsu. Sasamahan ko kayo. Alam nyo ba, mayroong isang bansa, di ko alam saan yun, they're willing to pay you $90,000 one time para lang tumira ka doon. Di ko lang alam kung saan bansa yun. Para lang tumira ka doon kasi nag-dwindle yung kanilang population, paubos, unti ng paunti yung population nila. And they are at the brink of extinction. So they are deputizing people anywhere to live in their country and they will pay you $90,000. That is 4.5 million pesos. How would you like that? Be a Juhatsu, punta ka doon. Start a new life. Pero mag-isa ka lang doon. Walang nagtitinda ng mga pagkain doon. Mag-isa ka lang doon. Bubuhay mo yung sarili mo. Kahit na napakarami mong pera, kung wala ka naman pagbilhan, di mo magagamit yung pera mo. What's the use? Di ba? Anyway, God has given us an opportunity to reset our life. And that reset button is none other the Lord Jesus Christ. Dahil sabi niya, you have messed your life. You did something you're not supposed to do. You compromise the design of God. Hindi mo nararanasan yung original intention ng Diyos sa buhay mo. And I have come now to reset your life in order for you to experience the original design of God. Now, yung acronym na reset, binigyan ko po ng meaning yan in order for us to fully comprehend how to reset our life. How to reset our life. Number one,
yung R. Restart and renew our commitment. Restart and renew our commitment. At ang passage po natin dyan ay Joshua chapter 24, verse 15. Let me read that. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Let me give you a brief background of that passage. In the land of Egypt, nandun si Joseph, prime minister. He was promoted as a prime minister. And during that time, mayroon pong famine, 7 years famine. At ang ginawa ni Joseph, inipon niya yung mga kasaganaan ng ani, the first 7 years of plenty. Inipon niya lahat yun. Doon pa sa ganun, pag dumating na yung 7 years of famine, may pagkain sa Egypt. At nangyari nga. Umani, 7 years, inipon niya, at dumating yung famine. And all the world, nagutom. Nabalitaan yun ng kanyang ama, si Jacob. So, to make the long story short, pumunta si Jacob kasama ng kanyang buong angkan sa Egypt. 70 souls. 70 silang lahat. After 40 years, dumami yung mga Israel sa Egypt. Namatay na yung Pharaoh na nakakilala kay Joseph. Namatay na rin si Joseph. Then another 40 years, yung bilang ng mga Israel sa Egypt, umabot po ng 2 million, more or less. 2 million. Ganun kadami. Pumasok sila 70. Ngayon, 2 million sila. And the Lord delivered them from their bondage in Egypt. Pinalaya sila sa pagiging alipin nila sa Egypt. 2 million. Lumabas sila ng Egypt. Doon sa Egypt, they were able to witness the miracles and wonders of God. The 10 plagues in Egypt. Yung mga palaka, yung alikabok, dugo, 3 days darkness, death of the firstborn, lahat ng mga yun. Na-witness sila lahat yun. Pagdating sa wilderness, marami pang pinakitang miracles ang Panginoon sa kanila. They were able to witness these miracles with their own eyes. Ano yung mga miracles na yun? Let me name a few. Nagutom sila, walang makain, nagpaulan ng manang Panginoon. They were able to eat. Naghanap sila ng karne, nagpadala ng maraming pugo ang Panginoon sa kanila. They were able to eat meat. Nauhaw sila. Nagpalabas ng masaganang tubig ang Panginoon sa malaking tipak ng bato. May dinaanan silang, di ko alam, ilog yun or pond, yung Mara. Mapait ang tubig, di nila mainom. Pinatamis yun ng Panginoon. They were able to drink it. Mainit during the day. The Lord provided a pillar of cloud to cover them. Malamig sa gabi, the Lord provided them a pillar of fire to keep them warm. Then they should cross the Red Sea. Nandiyan na yung mga Egyptian army. Pero they need to cross the Red Sea. The Lord parted the Red Sea. Maraming mga miracles na ginawa ang Diyos and they witness all of these wonders nung papasok na sila sa Canaan land. Puro reklamo pa rin sila. Maliit na bagay, agad nilang sinasabi, babalik na lang kami sa Egypt. Pagkatapos ng lahat ng mga himalang yun, ganun-ganun na lang, nababaliwalain mo ang Diyos. Mabuti pa sa Egypt, may pagkain kami, may naiinom kami, magandang buhay namin doon, kahit alipin kami, balik na lang kami doon. But God was long-suffering with them. Until, ang sabi ni Joshua, sa verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, kung hindi maganda para sa inyo ang maglingkod sa Panginoon, choose you this day whom you will serve. Mamili kayo sa araw na to kung sino ang paglilingkuran nyo. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites,
in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Alam niyo nangyari kay Joshua? Out of the 2 million Israel, doon sa 2 million na yon, only 2 entered the promised land. That was Joshua and Aaron. Only 2. Only 2 were able to enter the promised land. Doon sa original na 2 million, ha? Of course, maraming mga pinanganak pa sa wilderness kasi that's 40 years. Sa wilderness, maraming mga pinanganak. At lahat sila nakapasok sa... Even Moses was not able to enter the promised land sapagkat naggalit din siya, nagrebelde din siya sa Panginoon. Anong sinasabi ko dito? Because Joshua served the Lord wholeheartedly. Buong puso siyang naglingkod sa Panginoon. He did not waver. Mula sa paglabas nila sa Egypt, after 40 years, papasok na sila sa Canaan, yung promised land. He did not waver. The Bible says he served the Lord wholeheartedly. One of the reason kung bakit hindi nararanasan ng maraming mga mananampalataya, yung abundant life na yun na sinasabi ng Panginoon is because we have done something that we should not be doing. We have messed up our life. At ang kailangan natin is to reset our Christian life. Paano gawin yun? Number 1, restart and renew your commitment. At i-renew natin yung mga commitment natin sa Panginoon. When was the highest peak of your spiritual life? Kailan? Yung pinakamataas na estado ng yung spiritual life. Kailan yon? Ano yung nangyayari ng mga panahon na yon? And I challenge you, you restart. Minsan, sa dami ng mga obligation po natin sa pagiging mananampalataya, natatambakan tayo to the point na napagod ka, nagsawa ka, hindi mo na talaga tinuloy. Well, it's not yet too late. Restart. Do you still pray every morning? O baka sa dami ng ginagawa natin, wala na tayong time. We have taken God out of our schedule. Do you still read the Bible? O baka sobrang busy natin, wala na tayong time. You have taken God out of your busy schedule. It's not yet too late. Restart and renew your commitment. Minsan nagtatanong tayo Lord, bakit? And there is the answer. We have messed up. We have done something that we should not have done. So, ang kailangan ngayon, restart. Restart mo yung buhay mong mananampalataya. And renew your commitment. I challenge you this morning. May mga hindi ka ginagawa na dapat ginagawa mo. Nung nag-aaral ako sa Marietta, wala akong kaalam-alam sa computer. Kapag mag-i-email ako, nagpapaturo pa ako. Nung natuto akong mag-computer, hindi ako marunong mag-type na gamit lahat ng daliri. 4 na daliri lang ang gamit ko. Sa 10 daliri ko, 4 lang ang gamit ko dyan. Pero mas mabilis ako doon sa marunong mag-type. Ang tinuro sa akin, every 10 minutes na nagtatrabaho ka sa computer, dapat sinisave mo yung work mo. Every 10 minutes. You press Control S, para nasisave siya. In case na mag-run out, nakasave. You only lost 10 minutes of work. There was a time, 2 hours na akong nagtatrabaho sa computer. Ginagawa ko yung PowerPoint ng sermon. 2 hours, bigla nag-run out. Nung nag-run out, hindi ko inalala yung rep, yung lahat ng nakasaksak, hindi ko inaalala ang mga yun Ang naalala ko, yung ginagawa ko sa computer, nawala. Hindi ko siya na-save. I did not do what I should be doing. So I lost it. I mess up. So kailangan kong ulitin lahat yun. 2 hours of work is gone. I need to redo it
again. Ngayon, yung computer ko noon, hindi pa ganun kaganda na ngayon yung mga computer, kapag nag-brownout, pag nagkailaw uli, i-restore lang niya. Kung saan ka huminto, nandun, ibabalik niya lahat. Yung computer ko noon, pag nag-brownout, as in totally, wala talaga. Ay, naman lalambot ka. Yung 2 hours kong trabaho, wala na, ganun lang. I-redo ko uli. Yung mga pinuntang kong mga website, kailangan kong balikan lahat yun. Hahalukayin ko doon, kung ano yung mga ginamit ko doon, mga kinuha ko, babalikan ko lahat. I-restructure ko uli yung ginawa ko. In some cases naman, may ginawa ka na hindi mo dapat ginawa. Di ba uso ngayon yung mga viruses, mga scam na mga links na hindi mo dapat pindutin. You're not supposed to click that link. Pero natukso ka makati yung daliri mo, kinlik mo. Then, doon na nagsimula, nagkaroon ng virus yung device mo. You have done something that you should not have done. And it messes your work. Ganon din naman sa buhay natin. May ginawa ka na hindi mo dapat ginawa. O di kaya, may ginagawa ka dapat na hindi mo ginagawa. Vice versa. And it messes up your life. And the best remedy, restart. Restart. From the scratch. Restart. From zero. The best way to do that in our life, i-restart natin lahat ng mga commitment natin sa Panginoon. Minsan kasi we have too much commitment at natatabunan tayo, hindi natin nagagawa lahat. At ang naibibigay ng mga commitment na yun, mga unfulfilled commitment, it gives us a guilt feeling na araw-araw mong dala yun hanggat hindi mo na-fulfill. Let me tell you, restart. Forget everything, you start from the very beginning. Restart, renew your commitment. Kung ano yung original na pinangako mo talaga sa Panginoon noon, simulan mo uli ngayon. Lord, hindi ko na po kayang balikan pa lahat. Pero mag-i-start ako ngayon. And when you make a commitment to start afresh, make it serious. Maging seryoso tayo sa Panginoon. Alam niyo bakit? Sapagkat ang Panginoon hindi nakikipaglaro sa atin. God is serious with us. Kaya seryosohin natin siya. Life is a serious matter, di ba? Seryoso ang buhay. Kung makikipaglaro ka ngayon, ang Panginoon, He knows how to dance your steps. Kaya kung gusto natin na maranasan talaga yung klase ng buhay na sinasabi ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. You restart and renew your commitment. Number 2, evaluate and erase junks. Evaluate and erase junks. Alam nyo, during the early years of this church, napakasimple ng buhay namin nun. Wala kaming ibang iniisip, church lang. Ang buhay namin, dyan pa yung church nun. Sino pong nandito na? Yung church dyan pa sa kabila. Sino pong nandito na? Kukunti lang, ano? Yan ang bahay namin, yan ang church. So ang buhay namin nun, church at bahay lang. Same place. Napakasimple, di ba? Saan umiikot ang buhay mo? Sa bahay lang namin. Wala kang church life? Meron. Kasi yung bahay namin, yun ang church. Saan umiikot ang buhay mo? Sa church. Yung pamilya mo? Sa church din. Kasi doon kami nakatira. Napakasimple ng buhay. Wala kaming ibang inisip. Yun lang. A very simple life. Ngayon, hindi na. Napaka-komplikado na ng buhay. Napakarami ng mga responsibilities, napakarami ng mga obligations, marami ka ng mundong ginagalawan na hindi mo na magampanan lahat. May kutan lahat ng mga mundong ito. And how I wish maibalik kayong dati. Pwede bang mag-reset ka? O, balik sa dati. Pero hindi na eh. The best I can do is evaluate and erase the junk. Di ba ganyan ginagawa natin sa mga computer natin?
Kapag bumagal na yung computer natin, kapag bumagal na yung cellphone mo, sa computer kasi meron tinatawag na scan disk. Tapos, yung scan disk, defrag. Ang ginagawa ng defrag, yung lahat ng mga unused programs and unused application, tatanggalin niya, lilinisin niya. And sometimes, it takes hours to 24 hours para magawa niya yun. Magdamag na nabukas ang computer, nagdi-defrag siya, defragmentation. Pero pagkatapos nun, bibilis yung computer mo. Kasi luminis siya eh. Yung mga dumi, tinanggal niya. Yung mga hindi nagagamit, hindi usable ng mga application, tatanggalin niya lahat. Ngayon, yung buhay natin, evaluate and erase junks. Let me give you an example. Ako po, may role ako sa bahay. Ako lang. Yung mga kasama ko sa bahay, hindi ko alam kung anong role nila. Pag bumili ako ng barong, bawa ito, bago. Pag bumili ako ng isang barong, kailangan mamigay ako ng isang barong galing dun sa aking dresser. Pag may binili akong dalawang barong, dapat dalawa yung ipamimigay ko. Pag bumili ako ng sapatos, kailangan mamigay ako ng isang sapatos. Kapag bumili ako ng pantalon, kailangan mamigay ako ng pantalon. Kaya maligaya sina Iros at saka sina Paul eh. Sa kanila unang dumadaan. Alam na alam nila, may biniling bagong pantalon si Pastor. May binigay sa atin. Of course, kapag underwear yan, hindi ko bibigay sa kanila. Tatapon ko na. Pag medyas yan, usually tinatapon ko na. Pero yung mga damit na pwede pang gamitin, that's my rule. Para hindi nag-accumulate yung junk sa yung dresser. And I guarantee you, karamihan sa atin, puno na ang mga dresser natin sa bahay. Hindi pa nalalaban yung marumi doon, ha? O pag nilaban mo pa yung marumi, tapos pinlansya mo, hindi mo na mapagkakasya doon. Nag-build up yung gamit natin sa bahay. Tama? O, sige, kabigin nyo na yung misis nyo, ganoon. Correct? Bili ng bili, pero wala namang pinamimigay. Kaya dumadami ng dumadami. Nung unang lipat nyo sa bahay, ang luwang-luwang ng bahay. Pero after several years, hindi na magkasya yung gamit. Tama? Yung pinggan dumami, yung kutsara dumami, yung mga baso dumami, yung mga tsinelas dumami, yung mga bag dumami, yung mga damit dumami, lahat dumami. Accumulate ng accumulate, pero hindi nag-discard. Kaya naging masikip yung buhay natin. The best we can do, evaluate, then erase the junks. Another example. In-invite ka, birthday. Pag in-invite ka ng birthday, pwede ka ba tumanggi? Pwede mo bang sabihin, ayoko? Pwede ba? O hindi? Pupunta ka, di ba, pag may birthday? Kasal, kinuha kang ninong. Pwede bang tumanggi? Ayoko maging ninong. Pwede ba? O wala kang choice, kailangan maging ninong ka, pupunta ka. Pag tumanggi ka, sabihin nila, ngayon lang to. Once a year lang, magba-birthday to. Tama naman yun. Pero kung lahat ng tao sa buhay mo, yun ang sasabihin, once a year lang silang magba-birthday, ilan ang kaibigan mo? At lahat yun nagba-birthday once a year. At lahat yun, kailangan mong puntahan lahat kasi sinabi nila sa'yo, ngayon lang siya magba-birthday. Kailangan mo bang puntahan lahat yun? Sa Facebook mo, ilan yung friends mo doon? Yung iba, 2,000, 4,000. How many days in a year? 365. Lahat yun magbe-birthday. Pupuntan mo, wala ka nang nagawa sa buhay mo kundi pumunta sa mga birthday lang. Di ba? So what I'm saying is, yung over-commitment natin, it clutters our life schedule. Kaya, church, listen to me. Kapag nag-invite kayo birthday nyo at hindi ako nakapunta, hindi ibig sabihin hindi ka importante. Hindi ibig sabihin ayaw kong pumunta.
May mga bagay na mas importante kaysa sa birthday. May mga bagay na mas priority kaysa sa birthday. Ikaw buhay pa, marami ka pang birthday na darating. Pero yung patay, hindi na mabubuhay uli yon. So uunahin ko yung patay. Ililibing ko muna siya. Kasi baka bumangon muli yun, dalawin ako, ikaw mag-birthday ka pa naman uli, pupuntang kita sa susunod na birthday mo. Nagkakaintindihan po ba tayo? So, don't overcommit yourself. When you accumulate things, you discard in place of that accumulated item. Ulitin ko. Don't overcommit yourself. Kung ano lang yung kaya mo, na ma-enjoy mo pa rin ang buhay mo. But if it will affect yung enjoyment na ng buhay mo, don't overcommit yourself. Amen? Then pagdating sa mga material na bagay, don't just accumulate. Kapag may damit ka sa bahay mo, 2 years mo nang hindi ginagamit, most likely hindi mo na gagamitin yon. Ipamigay mo na. Doon sa iba na magagamit nila. Para hindi na sila kailangang bumali. Amen? Bakit mahina ang amen? Next Sunday tingnan natin. Next Sunday. Yung mga tsinelas, sapatos, pantalon, damit, na 2 years nyo nang hindi sinusuot, dalhin nyo. Dalhin nyo dito. At tinitiyak ko sa inyo, marami sa atin, magagamit nila yun. Kaysa nakatenga lang sa yung dresser na nakikinabang yung mga moth. Amen ba? Parang ang bigat-bigat sa loob ah. Pastor, di pa naman si Ryan, maganda pa yun. Mata mo lang ang nakikinabang. Samantalang pwedeng pakinabangan naman ng ibang tao. Okay, number 3. Submit and stop making excuses. Submit and stop making excuses. Actually, itong making excuses na to, this is an entirely one sermon. Sa Mother Sunday na yan. Luke chapter 14, verse 16 and 20. Then said he unto him, a certain man made a great supper, and bade many. Naghanda ng hapunan, at maraming pinatawag. And sent his servant at supper time to say to them that were bidden, come, for all things are now ready. Pinatawag na yung mga inibitahan. Verse 18. And they all, with one consent, began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excuse. Verse 19. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excuse. Verse 20. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Valid ba yung mga excuse nila for them not to come to the dinner? Yung una, may binili daw siyang lupa. Kailangan niyang makita. Kaya ini-excuse ang sarili niya. Remember, this is dinner. Hindi daytime. Hindi mo makikita ang lupa sa gabi. Yung pangalawa, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. Hindi mismong siya personal ang magbe-break in sa mga baka na yon. Then number 3, I have married a wife. Di dalhin mo yung asawa mo. Punta kayo sa dinner. Excuse that are not valid. In order not to come. Why do we experience the kind of life that is
contrary to the original design of God because of our excuses. Excuses. Stop making excuses. Why do we people make excuses? Because there is no personal benefit para sa akin. Hindi ako makikinabang. I will not come. I will not comply. Walang personal benefit. Yung self-gratification ng tao, yun ang nangunguna. Pero ang design talaga ng Diyos atin is to have that abundant life. In order for you to have that life, stop making excuses. Ito lagi ko sinasabi, kapag gusto mo may paraan, pag ayaw mo, maraming dahilan. Tama ba ako? Ngayon, ang oras po natin, 11:28. Meron pa po kong 2 puntos, itutuloy ko ito next Sunday.